Unang-una, yung Senate Secretary po ninyo, pinalitan na din. Yung Sergeant at Arms. At hindi kayo nire-recognize ng mga institusyon. So useless na makipag-usap sa inyo. Malinaw ang numero po, 12 against 10. May bago ng Senate majority. Lumayas ka na dyan kasi yung gulo sa Senado, kayo ang dahilan ng gulo. Kayo yung nanggugulo. Napakalinaw. Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla. Sige lang ang papresko ni Alan Peter Cayetano at may proposal siya. Gusto niya ang Senado daw, kasi dalawa daw ang Senado ngayon. Kaya dapat yung signatory daw, dalawa. What? Hindi na po kayo recognize ng palasyo. Hindi kayo nire-recognize. Ng Congress, hindi kayo nire-recognize. Ng mga Senate Presidents, hindi kayo nire-recognize. Mga dating Senate Presidents, di kayo nire-recognize ng mga law professors, mga deans ng mga university sa buong Pilipinas. Di kayo nire-recognize ng IBP. Di kayo nire-recognize ng mga civil societies. Ang nire-recognize the new Senate Majority Leader. Kaya ang proposal po ninyo, invalid. Kasi nga, 10 kayo, 12 yung majority. Napakalinaw. Di ba? Mga kababayan? Ayan, kampo ni Cayetano humihiling ng interim administrative arrangement sa new majority block. Nagpaabot ng isang sulat si Alan Peter Cayetano sa kanyang Senate Secretary na si Attorney Luis Montales para utusan ito na magkaroon ng diskusyon kasama ang Senate Secretary ng New Majority na si Attorney Renato Bantog Jr. Layunin ng pag-uusap daw ng dalawa makabuo ng workable interim administrative arrangement upang matiyak ang kaayusan sa loob ng Senado at maproteksyonan ang mga emplado ng Senado mula sa gulo. Unang-una, yung Senate Secretary po ninyo, pinalitan na din. Yung Sergeant at Arms. At hindi kayo nire-recognize ng mga institusyon. So useless na makipag-usap sa inyo. Malinaw ang numero po, 12 against 10. May bago ng Senate majority. Lumayas ka na dyan kasi yung gulo sa Senado, kayo ang dahilan ng gulo. Kayo yung nanggugulo. Napakalinaw. Yan, nagpa-presko na naman po. Walang tigil sa preskon. Sabi dito sa report ng News 5, ito yung summary ng mga sinabi niya kanina. Cayetano, Senate President President Pro Tempore, Secretary, kailangang 13 ang botong ilagay, tinanggal, sabi ni Cayetano. Hindi legit ang Senate Secretary, si Attorney Ray Bantog. I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo. Naipit sa gulo yung mga empleyado kasi kayo ayaw pa ninyong bitawan ang posisyon na kayo na yung minority na lang kayo. 10 kayo. Malinaw kasi yung dalawa, wala na. Si Jinggoy nakakulong, si Bato de la Rosa pugante. Hindi naman yung papayag na bumalik pa sa Senado para mabilag yung boto kasi madideliver siya sigurado sa dahig. Yan ang reality kasi na hindi mo matanggap. May susunod pa na mga senador, hintay ka lang. Sabi pa niya, nag-usurp ng authority si Senator Win because he's really not the acting Senate President. Dineclare na siya na acting Senate President ng majority. Hindi po kayo yun. Siya yung acting President. Senate Pro Tempore, acting President. Wala na kayong bilang. Yan ang pinakang malinaw. Paano nag-usurp ng authority? Tinanggal na po yung authority sa inyo. Yan ang malinaw by the new majority. Sabi pa niya, mga kababayan, dalawa ang Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Wrong, isa lang ang Senado.
kayo Senate minority, kay Win Gatchalian Senate majority. Walang Senado yung Malacanang. Papayag ba si Bam Aquino na maging Senado ng Malacanang? Si Risa Ontiveros? Papayag ba yon? Hindi papayag yung mga taong yon. Belonging to the new Senate majority ngayon. Walang Senado ang Malacanang. Ang mayroon po si Digong, si Sara, Duterte senators na malinaw as declared ng mga kasama mo mismo. Lantadan. At kayo mismo. Lantadan ang ginagawa ninyo. O di ba? Walang Senado ang Malacanang. Nire-recognize lang yung desisyon ng Senate of the Philippines by the majority. Nire-recognize. Isa lang na grupo, si Win Gatchalian. Yan ang malinaw doon. Huwag mong niloloko. Alan Peter Cayetano yung publiko. Ginawa mong dalawa. Walang dalawang Senado. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. The whole country. Hindi naniniwala po sa inyo. Hindi kayo nire-recognize na kasi you belong to the minority. Sabi pa niya, you have two Blue Ribbon committees. Yung isa committee, di absuelto naman, the committee di absuelto, the main work is paano i-absuelto yung high officials ng bansa. And yung isa naman, seeking the truth. Paano na maging seeking the truth po kayo na yung mga testigo nga ninyo, puro mga sinungaling? Di ba? Yung testigo ni Marcoleta nung siya pang umahawak, kaya nga mas maayos sana nang hindi mo pinakialaman sana na pinuslit mo si Bato de la Rosa pagkatapos pinatakas mo para lang makuha yung Senate presidency. O di ba? Walang dalawang Blue Ribbon. Yung Blue Ribbon ninyo, malinaw na bogus. Ang Blue Ribbon, yung pinili ng bagong Senate majority. Yung grupo ni Erwin Tulfo. Yung ang totoong Blue Ribbon. Na in-invite yung mga witnesses ninyo, hindi man pumunta, nagpa-presscon. Para i-divide yung attention, i-distract yung tao. Ngayon pati kayo hindi pumunta. Kung kayo, you are seeking for the truth, dapat nandun kayo. In-invite kayo, pero kayo, nag-Blue Ribbon Committee hearing ng nabogos, in-invite ninyo yung new majority. Di ba hindi? Kayo lang nag-uusap. Pero si Erwin, in-invite yung lahat, pumunta kayo, hindi. Kasalanan ninyo, hindi kayo pumunta. Walang katotohanan po sa inyo. Kasi yung mga kakampi ninyo, puro sinungaling. Pati kayo kasama doon. Di ba? Saka ina-accuse mong committee di absuelto, yung bagong Senate Blue Ribbon Committee. Napakalinaw na ang nag-absuelto kay Loren Ligarda, yung kakampi mo, si Baligod, na nagpa-presscon kay Robin Padilla kanina. Inabsildo si Loren kasi kakampi mo. Pagkakampi, absuelto. Walang ganun po sa dating Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Ping Lacson. Sabi pa ni Cayetano, nagpapasalamat ako sa inyo sa call ninyo na mag-resign ako bilang Senate President because ibig sabihin nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Kayo yung Senate President na wala na kayong kingdom. Kasi yung kingdom na yon nakuha na ng bagong Senate majority headed by the acting President. Kayo 10, sila 12. Yun ang malinaw. Di ba? Acting President si Sherwin. O kayo, Senate President nga, pero wala man kayong tao na majority. At hindi kayo recognize ng Palasyo Malacanang, ng Congress, at ng lahat. Kayo nagre-recognize sa inyo, kayo lang, pati mga DDS senators at mga DDS vloggers. Kayo na lang ang
nagre-recognize, illegitimate na po kayo. Yan ang malinaw. Kaya bitawan mo na yan ang pagiging Senate President mo kasi inutil ka na. Wala nang naniniwala sa'yo. Kayo-kayo na lang. Sabi pa niya, Cayetano sa tatay yung presiding officer sa impeachment trial, as long as they have 13, walang problema. Sila na. I have to assert because may pinaglalaban tayo, ang Senado. Hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Sino naman nagsabi sa inyong rubber stamp yung majority? Imposibleng maging rubber stamp. Nandun sa Senate majority si Bam Aquino, si Risa Ontiveros na anti-Marcos. Kayo ang rubber stamp noon ng Malacanang, panahon ni Digong. Di ba? Napakalinaw. Pero pwede kayong maging rubber stamp ng Duterte. Hindi pwede ng Marcos kasi kayo anti-Marcos. Pag Duterte, okay. Ang nasa palasyo. Pag Marcos, hindi okay. Yan ang mali sa inyo eh. Di ba? Wala na si Duterte. At yung ipinagtatanggol ninyong si Sara Duterte, vice presidente. Hindi man presidente. Di ba? Ang dapat harapin niya yung impeachment, yung trial. Yun ang intention niyo. Kaya gusto ninyong you are clinging sa posisyon na yan. Kasi gusto niyo kayo mag-preside, hindi mangyayari yon. Mabibigo kayo po. Malinaw na puro kayo bias. Kaya ang tawag nga namin sa inyo, Duterte Senators. Kaya nga ginugulo ninyo yung Senado para i-distract yung tao sa impeachment trial. Natotoo na lang yung palaging atensyon ng media, social media, diyan sa kaguluhan na kayo ang may gawa. Tapos pilit ninyo na pinopost yung narrative na ginugulo kayo ng ibang tao. Kayo ang punot dulo ng gulo, napakalinaw. Hindi kayo ginugulo ng Malacanang. Walang under attack na Senado. Kayong gumawa ng krisis sa Malacanang, napakalinaw yun sa amin. Sabi pa niya, if I am wrong, then I am wrong, then blame me. Kung tama ako, malabo na tama ka, baka may tama sa ulo. Di ba? Na parang si Sara, may tama din. Parang si Kiko, ganun din. Dapat sa inyo, expel. Kasi hindi kayo marunong mag-respect ng Senate rules. Yung grupo ninyo, sinalaula na ninyo yung Senate rules, gusto niyong palitan para i-accommodate yung mga nakakulong at pugante. Gusto niyong palitan yung rules na hindi dumadaan sa tamang proseso. Kaya kayo nagkakagulo. Kaya nag-walk out. Sina Win Gatchalian kasi pinipilit ninyo. Yun ang malinaw. Natatandaan namin ang kwento. Nasubaybayan namin yung kwento Alan Peter Cayetano. Kaya wag mo kaming niloloko. Sabi pa niya, nagpadala ng sulat para i-offer kay Senator Win Gatchalian na pareho silang pumirma sa Senate documents kahit wala umanong designation. Hindi maaari na dalawa ang leader ng Senado. Isa lang ang leader, si Win Gatchalian. Kasi siya ang nasa Senate majority ngayon. Noong inagaw ninyo yung leadership ng Senado, nirespeto kayo, di ba? Ngayon na nagkaroon ng abrupt change ng leadership, dapat marunong kayong rumispeto. Ganun lang yon. Tama? Hindi kayo marunong rumispeto sa rules, majority rule. Kaya tama itong sinabi niya, no? Tinuro talaga si Cayetano ni Jose Castro. Palasyo taas ang tinuro si Cayetano bilang responsable sa kaguluhan sa Senado. Yun man talaga ang totoo, mga kababayan. So going back doon sa topic natin na Blue Ribbon Committee, ito pong Blue Ribbon Committee, alam naman po natin, wala sa kamay ni Lacson, napunta kay Marcoleta, napunta kay Erwin Tulfo. Dito natin nakita, mga kababayan, ang pagkadurog ng scripted defense nila. Kasi po, sa totoo lang, ang Blue Ribbon Committee po, yung hearing na ginagawa dito, mga kababayan, hindi siya po entablado ng mga moro-morong investigation.
Tulad ng kanilang ginawa po doon sa bogus investigation. And this time, hindi dumating sa pag-imbestiga mga kababayan kasi madudurog ang kanilang narrative kung sila pumunta doon sa imbitasyon mga kababayan ni Erwin Tulfo. Yan ang katotohanan yan. Kaya gumawa na lang sila ng eksena kanina na pumunta doon pero hindi man po nag-appear sa committee ni Erwin Tulfo kundi nag-press con. Puro moro-moro, puro drama sila. So makikita natin yung pagkakaiba sa leadership ng committee ng Blue Ribbon sa iba-ibang kamay kay Lacson, kay Marcoleta at saka kay Erwin Tulfo. Si Lacson po, yung strategy niya matalas, kalmado. Kasi po si Lacson kilala siya bilang isang soft-spoken, kalmado. Ngunit nakakamatay yung kanyang estilo ng pagtatanong, very sharp. Dahan-dahan niyang hinuhuli sa sariling mga salita ang mga sinisiyasat po ng Blue Ribbon sa pamamagitan po ng mga matitibay na dokumento. Kaya po sa kanya, walang takas yung mga tiwali. Kaya natatakot sila inagaw ni Marcoleta. Sa ilalim kasi po mga kababayan ng rules of evidence at tamang cross-examination, ang estilong Lacson mga kababayan ay gumagamit ng impeachment of credibility via prior inconsistent statements. Inaayaan niya pong magsalita yung testigo hanggang sa ang sarili nilang testimonya ang sumalungat sa mga hawak na pisikal na ebidensya. Yun ang maayos na uri ng pag-iimbestiga mga kababayan. Malayo yung style ni Marcoleta. Si Marcoleta maingay at halatang leading lahat base sa gusto nilang script na ma-achieve. Nakita ninyo yon? Yun nangyari. Na pagtatanong kay Gutesa, o di ba sablay lahat? Kabaliktaran po sa estilo ni Marcoleta, itong si Ping Lacson. Dinadaan po sa emosyon, sa ingay, grandstanding, at coaching, mga leading questions, mga kababayan, yung style niya. So sa puntong ito mga kababayan, tila na wala na ng bala yung kanyang sariling komite at umaasa na lang sa paggabay at pagsalo ng script upang protektahan mga kababayan ang panig nitong mga maleta boys, yung tinawag na kargador, 18 mga kargador, the 18 morons. Sabi naman ni Jose Castro, 18 basureros. Yan tawag po doon sa pera, basura eh. Di ba? Kino-coach po ni Marcoleta. Si Gutesa kino-coach niya. Huwag ka niyang magmadali. Paragraph 20 niya. Kung ano niya yung nakasulat dyan, yun ang basahin mo. Huwag kang magmadali. Nagkabulbol yung testimonya. So ang coaching mga kababayan at tahasang paggabay sa isang witness ay isang malinaw po na pag-amin na mahina kasi ang kaso. Kung ang isang testigo po ay hindi makatayo sa sarili niyang paa nang walang abogadong bumubulong o senador na sumasalo tulad ng ginawa nila sa hiring-hiringan, ang kanyang testimonya po ay walang bigat, walang credibility at maituturing pong hearsay o gawa-gawa na mga kwento para pagtakpan yung krimen. Ngayon, dito tayo sa bangis ng pagpiga ni Tulfo. Si Senador Erwin Tulfo naman mga kababayan, siya po yung bagong mukha ng agresibong paghanap ng katotohanan. Kaya takot po sila na mag-appear doon at gustong ipa-inhibit si Tulfo. Kasi daw sabi ni Baligod kanina, ina-accuse na siya. Bakit si Marcoleta nasangkot din sa plunder? Si Chis Escudero, si Jingoy Estrada,
sinama ninyo sa Blue Ribbon Committee ninyo, pati si Bungo. More than half mga kababayan sa Blue Ribbon Committee nila, sangkot sa plunder, sa flood control. O bakit okay sa inyo? Pagkatapos itong si Erwin Tulfo, gusto ninyong ipa-inhibit. Pero sabi ni Erwin Tulfo, sige niya, mag-inhibit ako. I-relinquish ko kay kay Vice Chairman Kiko Pangilinan. O, tingnan natin kung i-call ninyo. Pupunta doon yung 18 mga morons. Di ba? Naghanap lang kayo ng mga palusot ninyo para hindi matanong. So kung ang diskarte mga kababayan ni Lacson ay dahan-dahang patibong, si Erwin Tulfo naman ay direktang pader. Nagigiba po sa mga palusot nitong mga peking testigo na malinaw. Mali-mali yung mga kwento nila eh. Tapos sinabi para makalusot si Loren Ligarda, we are man enough anya to admit mistakes. O di ba, mga kababayan? Si Lacson po, mga kababayan, ay kilalang mitikuloso siya kasi. Kaysa yung pinakang dapat na maging chairman yan eh. Sinasala at sinasailalim sa matinding background check. Yung vetting, mga kababayan. Kaya hindi nagustuhan yung mga ginawa ni Marcoleta. Di po dumaan si Gutesa sa proper vetting. Bigla na lang sinalang ni Marcoleta kasi may intention silang malinaw. May gusto silang idiin. Gamit mga kababayan si Gutesa. Ganon din itong 18 morons. Kawawa man itong mga ginagamit lang sila. Kasi ang sabi, binayaran ng 5 million pesos each. Naghanap buhay lang. Karamihan kasi walang trabaho eh. Kaya kinagat yung offer. Yan ang lumalabas mga kababayan sa pag-imbestiga mismo ng NBI ni Director Matibag. Ginagamit ito sa politika para idiin yung gusto nilang idiin at paligtasin yung gusto nilang. Diversionary po ito lahat. Para iligtas yung kanilang mga kaalyado. You see? Kay Lacson, airtight. Mitikuloso siya sa pagharap ng mga testigo, mga kababayan. Dapat walang butas. Di ba? Si Gutesa po, surprise witness yon. Hindi duman sa vetting. Di ba? Tapos nakita ninyo, itong si Marcoleta, todo depensa siya sa mag-asawang Diskaya. Yun pala, may relasyon sila professionally. Yung asawa ni Marcoleta. At nagmukha siyang abogado ni Diskaya doon sa issue ng pagpasok sa Witness Protection Program. Naalala ninyo? Ngunit tinanggihan po ito ng liderato ng Senado yung pagpasok sa Witness Protection Program. Kasi po, yung Diskaya mismo, dawit siya sa malaking pundo ng bayan. Bukod pa po sa issue ng conflict of interest, dahil po sa asawa ni Marcoleta ay isang opisyal po sa insurance company na nag-issue ng bonds sa mga kumpanya ni Diskaya. Nag-gets na ninyo? So, dito tayo sa resulta ng dalawang estelo ng pag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee. So, ang kay Lacson mga kababayan, nung siya pa, ay nagre-resulta po siya sa solidong partial report. Habang ang kay Marcoleta, nagmumukha pong pamumuliti ka lang, nagumuho po yung credibility dahil po sa mga hilaw at kontrobersyal na testigo. Di ba malinaw yon? Sa aspeto mga kababayan kasi ng jurisprudence, ang pag-arap ng mga falsified, ng mga testigong may falsipikadong pirma, gaya po ni Gutesa, at mga saksi na may seryosong issue po ng conflict of interest, gaya po ng mga Diskaya, nagpapatunay po siya, nagpapakita siya ng bad faith o maling intensyon.
ang paggamit po ng huwad na ebidensya at mga kadudadudang saksi, kagaya nitong mga 18 kargador, ay sapat na dahilan siya, mga kababayan, para ibasura ang kredibilidad ng investigasyon po ni Marcoleta. Nakikita naman po ninyo yung takbo ng pagpapaimbestiga ni Marcoleta. Kaduda-duda po. Di ba po? Kitang-kita po doon sa investigasyon nila yung 18 mga kargador. Walang kakayan pong sumagot sa kahit isa pong direktang tanong kung walang bulong at sinyas o pagsasalo mula mismo sa mga kakamping DDS senator. Nakita ninyo, sila lang nag-uusap-usap doon, nagbubulahan. Ngayon ang in-invite ni Erwin Tulfo, in-invite sila lahat, pati yung mga DDS senators, walang pumunta po. Takot sila na makross-examine. Yan ang malinaw dyan. Kaya po, kahit anong tago, mga kababayan, ng mga DDS senators, at kahit anong ingay ng mga scripted na mga palusot nila, hindi kayang iligtas ng mga coaching ni Marcoleta at ni Baligod ang mga kargador nila. Kapag ang pader ng katotohanan at hindi po ni Tulfo ang mismong guguho sa kanilang mga kasinungalingan. Kaya ito na nga po, hindi sila pumunta doon. Nagpapresko na lang. Hindi kaya umarap nito mga kargador sa hindi murumurong investigasyon. Di ba? Mga kababayan, malinaw yon. Huwag kami Marcoleta, Alan Peter Cayetano. Hindi ninyo mabubudol ang mga mamamayang Pilipino sa drama ninyo. Kaya ang ganda yung statement na pinalabas po ni Raffy Tulfo. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito. Hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, Kargador. nagkakarga sila ng mga maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat pa sila paniwalaan. Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilin lang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Correct. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Correct. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. Correct. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal
Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Correct. At dito papasok ang Pangulo kung punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita, pero pasadaan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1. Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yon? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi sa nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon sa 33... Maleta din ba dinala mo? Isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, kayo sir. Pera, sir. Kita ko mismo, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 616e noong 2024. Pumutok yung flood control po, 2024. Anyway, na-discuss na natin yun. Alam na natin yun. Puro piki po. Akin pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at Ito yung kay Laila record de Lima. ng money changers sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre, nandyan din po ang mga kaduda-dudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si E.A. Mark or Executive Assistant Mark. At ang pangbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, ang isang litrato ay delivery na nangyari noong panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap sila Live ikwento selling ang kanilang tawag niya doon sa naratibo. hearing. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta, ay siyang tumitestigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. Ika-4 na punto, nais ko pong humingi ng dispensa sa ating mga Senate media. Bilang broadcaster at kasapi na media, masakit po tuwing nababansagan ng ilan sa atin na bayaran kasi nasisira po ang propesyon natin. Pero itong pagsisigawan na bayaran ng karamihan sa atin, dito sa lugar na tinawag nyo ng tahanan at buong puso nyong pinoprotektahan sa pamamagitan ng makatotohanang pagpapahayag ay tatawagin kayong bayaran. Hindi po tama yon. This institution time and time again owes you its dignity because you keep the senators on their toes and make sure we stay true to the Filipino people. At kay Senator Cayetano, wag po tayo masyadong demanding. Ano po? Ito magreklamo na wala ka sa front page. Limited po ang front page space ng mga dyaryo. Kaya pili lang po talaga ang nalalagay dyan. Pero hindi ibig sabihin hindi na sila patas. Dahil kung titingnan mo naman online, all these news outlets reported his statement. It is in their online platform. Kung saan libo-libo ang nagbabasa. The front page is reserved for the biggest and latest news. Yun bang bagong kaganapan? Yung po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. Correct. But nevertheless, it was Gusto reported niya upon. ma-headlines. Igugan niyo po yun. Nakakasawa ng kwento And yon. my fifth point, we have to look into the allegation na nabayaran ng 5 milyon
ang 18 kargador. I'm not saying it's true. Iharap po ng NBI itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Kulang yung 5 million. Kunwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso na isasampa sa inyo, nitong mga siniraan ninyo, tingnan nyo, unti-unti kayong iwan yan. Maubos ang 5 Ngayon pa lang, million, kulang narinig mo na pa. sila na nagugas kamay sa mga paratang nyo. Dumitistansya sila sa inyo dahan-dahan. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo sa paniwalaan or papaniwalaan. Remember, the devil can cite the scripture for his purpose. Patama kay No more, no Cayetano. less. When Jesus went into the wilderness to pray, the devil tried to tempt him 3 times. But as he was failing to tempt Jesus, and as he was getting desperate, what did the devil do? He quoted the scriptures from the book of Psalms. Books of Huwag po Psalms. tayo Sa likod niya, magpapadala no? sa mga Cayetano, Book of Psalms. mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Correct. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansagang bayani o Marines ang 18 na kargador. Buksan po natin ang ating mga mata, tenga at utak. Huwag po tayo magpapadala sa mga live selling nila. Tingnan niyo po kung sino ang nagbebenta. Kasi kung may history yan ng pagbubudol at di tayo maingat, tayo na pong susunod na biktima nila. And before I end, I would like to remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo. Because that will be a reflection of you. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. Patama kay As simple Loren. as that. Maraming salamat. Bullseye. Ayan lang po, napahaba na yung ating video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.